pagpapalat ng mahal. Welcome to our 365 daily devotion. Ako sa channel ng isang March 3. Ang topic po tatalakay natin ngayon bakit hinayaan ni Lord na patay ni Charlie Kirk. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa chapter 115 verse 3. Buksan pa natin ang ating puso at isip sa mga ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na our God is in heaven, He does whatever pleases Him. Or sa Tagalog, ang aming Diyos ay nasa mga langit, kanyang ginagawa ang anumang kanyang kagustuhan. Teaching, the sovereign will of God. Number 1, covers whatsoever come to pass. Ang sakop ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Ibig sabihin, lahat ng pangyayari, mabuti man o masama, tagumpay ang pagkatalo, kasayahan ng pagsati ay bahagi ng mas malawak na nangyayari. Hindi aksidente ang mga bagay, lahat ay may dahilan ayon sa kanyang plano. Teaching number 2, controls evil and misfortune. Pinakontrol din niya ang kasama at kapigsatian. Maaaring mahirap tanggapin, pero kahit ang masasamang mangyayari o maling gawa ng tao ay hindi makakatakas sa soberanya ng Diyos. Pinapahintulutan niya ito para sa mas malalim na katuparan ng kanyang kalooban. Hindi ibig sabihin na siya ang may sala, hindi siya ang may huling kapangyarihan kung paano gagamitin ang mga iyon para sa kabutihan at katuparan ng kanyang plano. Teaching number 3, comforts believers in times of suffering. Nagbibigay ng kaaliwan sa mga mananampalataya sa oras ng pagdurusa. Dahil alam natin nasa kamay ng Diyos ang lahat, makakahanap tayo ng kapanatagan. Dahil kahit sa gitna ng hirap at pagsubok, alam natin may dahilan at mabuting bunga ang lahat dahil hawak niya ang ating buhay. Application number 1, find comfort in God's sovereignty. Humanap ng kaaliwan sa soberanya ng Diyos. Kapag may problema, tandaan na hindi tayo nag-iisa at hindi aksidente ang nangyari. Ang Diyos ay may plano at may dahilan, kaya dapat tayo magtiwala at pahinga sa kanyang kalooban. Application number 2, cease in the presence of your enemies. Magdiwang sa harap ng ating mga kaaway. Dahil ang Diyos ang nagtatanggol at nag-aalaga sa atin, hindi natin kailangang matakot sa mga taong laban sa atin. Sa halip, maaari tayo magpatuloy na may kagalakan at tiwala ay alam natin hindi nila kayang higitan ang kapangyarihan ng Diyos. Application number 3, fall in love with this biblical doctrine. Ang pagkaunawa sa soberanya ng Diyos ay hindi lang basta kaalaman. Ito ay dapat maging isang bagay na pinapahalagahan natin. Kapag tunay tayo naniwala at sumakap sa katipangalan ito, nagbabago ang ating pananaw sa buhay. Natuturo tayong magtiwala, magpatawad at pagpatuloy ng may pag-asa. Yun lamang po ang aming devotion. Maraming salamat.